Ay, lobat na naman tong cellphone ko. So, madalian lang po tayo. Okay, usapan lang po ito yung mga maling kaalaman o nakagisnan natin. Sila po nagtatanong, sabi nila, yung guardian angels po ba totoo? Okay, yes na no. Yes, kung biblical ang paniwala mo. No, kung unbiblical ang paniwala mo. Punta tayo sa biblical. Sabi ng Biblia, He will send His angels to watch over you. Angels, ha? One individual, believe me, one individual has a lot of guardian angels. Not only one. Tulad ng nasa larawang yan. Natatawa nga ako kanina eh. Bali, i-clean up po lang yun. May nakalagay pa dyan, share, o yung angel daw i-share mo. Tapos yung isa ignore mo. I just corrupted it and turned it into a good tawag dito, thumbnail. Dahil sabi ko, ito yung gusto kong i-vlog na gusto kong sabihin. May mga mali kasing kaisipan tulad nung kakilala namin dati. Bali kamag-anak namin, pinsan ko, namatay po siya at the age of 4 or 5. Ang sabi ng kino-comfort nung isang dumating dun sa lamay, yung nanay niya, bali asawa ng uncle ko, yung anak mo angel na, tipong gano'n. No, hindi po angel ang mga namamatay pong bata. Ligtas po sila. Pero hindi po sila nagiging angel, ha? Okay, ang angel po, talagang meron silang task. May special task from the Lord na sila po ay nagmi-minister sa mga believers. Okay, tayo palang pinagmi-ministeran ng mga yan. Tayo ang bossing ng mga yan. If you're a believer in Christ, mini-ministeran ka ng angels of the Lord. Nakalagay nga sa Bible, Psalm 91 to, hindi niya hahayaan na mataliso ng iyong mga paa. Ipapadala niya ang kanyang mga anghel. Bawat isang believer may mga anghel. Laksa-laksang anghel. Each believer. Diba? Ngayon, paano naman yung isang litrato dyan sa left side, si Satan? Is it true na si Satan mismo yung nag-ano? No, si Satan po hindi po siya omnipresent, hindi siya omniscience. Ano po siya? Nasa one place at a time lang po siya. Kung ano siya ngayon, doon lang po. Hindi niya kayang puntahan ng bawat believer na parang siya mismo yung magtutukso sa bawat isa. No, hindi po. May mga demonyos, mga diablos, siyang mga pinapadala. Manlin lang. Tandaan nyo, fallen angel sila, including Satan. No? Nagrebelde sa Diyos ang mga ito bago palalangin ng buong sangkatauhan. So ito po mga ito ay talagang alam na nila ngayon, especially right now. Their time is short na babahala na si Satanas. Dahil alam niya itatapon niya sa dagat-dagatang apoy. Yeah, his time is short. Lagi niya narinig sa mga preachings yan. Pag si Satanas kasi, makinig mong mabuti, importante po to. Si Satan, hanggang hindi mo binubuka ang bibig mo, hindi niya malalaman ang iniisip mo. Kasi wala po siyang katangian, parang katangian ng Panginoon Si Satan po, remember, huwag niyo kalilimutan, creation lang po siya. Nga lang, nagrebelde. Pas ang isa po sa talagang pinagtataka ko, saan nagmula yung kanyang kasakiman? Saan nagmula yung kanyang pagrebelde? Bakit ganoon? So, yan ang bagay na, ewan ko kung pag nasa langit tayo, mukhang masasagot po yan. Pero as of here, mananatili po siyang question. So, wag tayong mag-a-assume ng kahit na ano. Sa Deuteronomy 29:29, kung ano yung mga bagay na hayag, doon tayo mag-stay, mag-focus. Pero yung mga sinasabi ng Panginoon na, hey, wag muna. Tandaan nyo si Daniel, di ba? Pagkatapos ng kanyang librong Daniel, di ba? Sabi niya, may mga ano pa. So, isara mo na ang libro. Di ba? Hindi pa panahon para dyan. Isara mo muna ang libro. Ibig sabihin, may time to reveal everything. Naku, low battery na tong cellphone na to. Sige po, bye-bye.